Bakit nga ba nakakuha ako ng ganitong error kapag sine-check ko yung loan record ko sa Pag-ibig at ano yung dapat gawin? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kapag nag-inquire ako sa Pag-ibig loan ko, ipakita ko lang sa inyo yung actual na proseso. Bali, sinerch ko lang yung Pag-ibig online. Katulad niyan, makikita ko tong virtual Pag-ibig o yung website na pagibigfundservices.com. Kapag kinlik ko yan, meron ditong apply or manage for loans. Pag kinlik yan, merong view loan status. Kompletuhin lang to, multipurpose, Pag-ibig number, at yung last name mo na din. May pagkakataon na makakuha kayo ng error message katulad ng pinakita ko kanina. Kung sakaling ganito yung error ninyo, i-double check nyo lang yung Pag-ibig number, baka mali pala. Kapag kinlik ko yung submit, eto na yung error na nakikita ko. So pag ganyan, ang magandang gawin ay pwedeng mag-inquire sa Pag-ibig via call or via chat. At in this video, i-share ko sa inyo yung naging experience ko. Nung kinlik ko tong chat with us, pin-provide ko lang yung Pag-ibig number, yung name ko, bali una yung first name, middle name, at yung last name or yung apelido. Email address, hihingin din nila maging yung contact number. After nyan, yung location mo naman. So sa akin, kung nasan ako, or kung saan ako nakatira, yun yung nilagay ko dito. Pinili ko lang dito sa pangalawa ay through website kung paano ko nalaman yung chat service at ano yung concern ko. Yung concern ko o yung problema ko ay yung short-term loan kasi nga hindi ko siya makita. At ang reason kung ba't ko siya hinahanap ay gusto kong mag-loan ulit. So pag pinili nyo yan, click nyo lang yung submit. Pwedeng matagal yung pag-reply nila, pwedeng abutin ng ilang minuto o ilang oras pa. Depende na rin sa dami ng nag-chat sa kanila o yung sinusuportahan nila for that day. At dahil nga medyo matagal ako naghintay, parang more than 1 hour, naisipan ko na i-share na lang din yung naging experience ko. So ito yung naging problema ko, hindi ko ma-view yung multipurpose loan ko, gusto kong bayaran o gusto kong malaman kung ilan pa yung dapat bayaran para nga naman makapag-loan ako ulit. Mataas yung volume nung time na yon, marami nagchat sa kanila, maraming transaction na ginagawa. 11 AM ako nag-umpisang mag-chat, may hininging karagdagang information dito which is binigay ko lang din. And then nag-reply sila nung 2 o'clock na. So umabot ng from 11 AM to 2 PM. Hindi ko alam kung laging ganito, pero still nag-reply naman sila. Ang ginawa ko is sinasabay ko na lang yung iba kong dapat gawin. Tinitingnan ko na lang mayat maya yung computer ko o yung cellphone ko. By the way, kung ano man yung naging chat ninyo, isa-send yung kopya noon sa email. That's why may kopya ako at nasi-share ko sa inyo kung ano talaga yung nangyari. At yung sa akin, kaya pala hindi na pwedeng makita yung loan ko ay para lang siya sa mga existing loan. Yung loan na yon ay hindi ko nabayaran o hindi ko natapos yung paghuhulog. Ang ginawa pala ng Pag-ibig ay yung natitira kong utang sa kanila, automatically binawas na siya sa Pag-ibig savings ko. So, hindi ko na kailangan bayaran yon. Instead, automatically nabayaran na siya. At ang tawag doon ay TAV offsetting. Ito yon, TAV offset. Ang ginagawa ng Pag-ibig, yung short-term loan kapag nag-mature na siya, either 2 years or 3 years at may natitira pa ang utang, automatically ibabawas na yung utang ko sa total savings. So, ang maganda dyan is buti na lang ginawa nila kasi pwede na agad ako mag-apply ng panibagong loan dahil nagkaroon din ako ng at least 6 payments. Dito, nalaman nila na meron akong 17 posted payments. So, eligible ako mag-apply agad ng panibagong loan, mag-renew ako. Pero kung sakali pala na less than 6 payments lang yung ginawa ko, halimbawa naka-isang bayad lang ako or 5 bayad lang, magkakaroon pa rin ng TAV offsetting. Ibabawas yung utang ko doon sa ipon ko sa Pag-ibig. Matatandaan na monthly naghuhulog tayo sa kanila or binabawasan tayo sa sahod at automatically pinapasa yun sa Pag-ibig. Yun yung ipon natin. At ibabawas nga doon sa ipon na yun yung utang natin sa kanila kapag nagkaroon ng TAV offsetting. Kung sakali nga na less than 6 payments lang yung ginawa natin, kahit nabawas na or kahit bayad na yung utang natin, maghihintay pa tayo ng 2 taon simula nung nangyari yung TAV offsetting o yung automatically na pagbawas ng utang natin sa total savings. And that's it. Kung interesado nga pala kayo sa virtual Pag-ibig account kung saan pwede kayo mag-apply ng loan online lang. Also, kung gusto nyo makita kung yung mga contributions nyo dati ay nare-remit pa talaga o na-forward sa Pag-ibig na maayos, ito yung mga contribution na yon at clearly yung kumpanya pinagkatrabahuhan ko ay pinapasa nga yung kaltas sa sahod ko doon sa Pag-ibig. Pwede ko yan ma-double check sa virtual Pag-ibig account. Bukod dyan, nakikita ko rin kung magkano ba yung kabuuang ipon ko sa kanila.
Pwede nyo nang i-check itong mga video sa bandang baba o yung link ay nilagay ko rin sa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!